Di ba? Sagot naman ni Sabutin. Sinabi ni Kohei na, kung hindi sapat yan, sabihin mo lang sa akin kung magkano ang gusto mo. Dahil dito, natatawa si Shidaken at sinabi nito na, wag na wag niyong susubukan ng Hausen. Tapos ay ibinalik nito ang pera kay Kohei at sinabi nito kay Sabuten na, wag na wag ka nang magpapakita sa akin ulit. Bago ito umalis, ay nag-iwan ito ng banta. Sinabi nito na, pagsisisihan nyo kapag kinalaban nyo ang Oyahay. Tapos ay umalis na ito. Sinabi ni Reiji kay Sabuten na, hahayaan mo ba siyang makaalis ng ganun-ganun na lang? Siguradong ipagsasabi niya ito sa iba. Dagdag naman ni Gandhi. Sinabi ni Kohei na, gawan mo to ng paraan. Sa kabilang banda naman, tinungo ni Fujio, Tsukasa at Jamuo ang kinaroroonan ni Rao. Ito ay isang bahay ampunan na kung tawagin ay Kasumi House. Sinabi ni Tsukasa kay Fujio na, ayun si Rao at dito siya nakatira. Ikinwento ni Tsukasa ang lahat ng mga nalaman niya mula kay Mercy. Ayon dito, sanggol pa lang si Rao, iniwan na siya ng kanyang mga magulang sa harapan ng bahay ampunan at nadiskubre nito ang kanyang lakas nang subukan niyang awat